Ito ang isa sa mga pinakaasam-asam ng ating mga ninuno ilang dekada na ang nakararaan. Mula kay Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, Rizal at iba pa, unti-unti nilang binawi mula sa Espanyol ang Pilipinas. Pilipinas na dapat ay para sa Pilipino. Noong panahong iyon, ang pakikipaglaban para sa kalayaan ang isa sa mga maituturing na pinakamabuting halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Subalit, sa modernong panahon, kung saan ang Pilipinas ay ganap ng malaya, makabayan pa ba tayong maituturing? Itinuturo pa ba sa atin ang pagiging makabayan? Mayroon pa ba tayong pakialam? Kung ikukumpara natin ang UST noong panahon ng mga Kastila sa UST ngayon, mas marami nang makikitang mga pagbabago. Subalit, ang aming tanong, nakakatulong pa ba ang UST sa paghubog sa pagmamahal sa bayan ng mga Tomasino o nananatili pa rin itong makakastila? Para sa dokumentaryo nito, kami ay nag-survey ng mga Tomasino at aming tinanong kung sa kanilang palagay ay napropromote ba ng UST ang kanilang sense of nationalism. For me, Ako, no. Kasi engineer ako, puro aral lang yung iniisip. sa tingin ko oo, kasi parang ito yung pinakamatandang university sa Philippines. Tapos, okay naman yung curriculum nila dito na nakakaano naman siya sa nationalism. Ako, di ko naramdaman yung pagiging nationalistic dito sa UST. Kasi parang wala lang eh. Tingin ko wala, kasi kung meron, may kita mo sa mga estudyante ng US na nationalist talaga. Kasi pipila nila yun, sarili nila. Saka kung talaga nationalist sila, lahat ng klase ng bisyo, wala sila. Kasi yung pagkakaroon ng bisyo, it's another sign na palimutawan nila. At wala silang sentiment sa bansa nila. Tapos pagkakaroon pa sila sa paligid naman. Kung ano mo sabihin na sila dito? Feeling namin hindi. Kasi parang meron doon na rinig na parang news na parang gustong itanggalin yung Filipino subjects sa curriculum. Pero hindi namin sure, pero hindi ko naman ang-feel. Sa palagay ko po, natutulungan naman po ako ng UST na mag-promote ng Filipino natin. Kasi sa pagtututo naman nila, hindi lahat English. May mga parts na tinuturo in Filipino pa rin para mas maintindihan natin. Kasi doon tayo mas madaling nakakaunawa. For me, hindi siya masyado nakatulong. Since hindi naman ganun ini-instill lang yung kasi makikita lang namin everyday or sa mga events. Para mapakita mo yung pagmamahal mo sa isang bansa, kailangan mo na i-patronize yung products or parang kunwari, anuhin mo yung tourism dito sa Pilipinas, gano'n. Parang gano'n din sa UST kasi parang dito, enjoy mo yung yung kapaligiran dito. Tapos parang promote mo rin yung UST na sobrang ganda, sobrang dami mo natututunan dito. Tapos, yun nga, yung just na parang yung sa iba mo yung ipagmayabang mo. Bakit di mo pagmayabang yung sarili mo sa atin? Kaya sa UST, pareho lang siya sa pagiging Filipino, pagiging Tomasian. Kung ano yun sa'yo, yun yung pagmayabang. Base sa interviews na aming ginawa, may mga nagsabing hindi nila ramdam ang pagiging nationalistic habang nasa UST. Ngunit, mayroon din namang mga nagsabi na ramdam nila ito. Maliban sa mga ordinaryong Tomasino, minarapat din naming hingin ang opinyon ng ilang officers ng AB Student Council at isa sa aming mga propesor tungkol sa papel ng UST
bilang isang educational institution sa paghubog ng pagmamahal sa bayan ng mga Tomasino. Obligado po ba ang isang educational institution gaya ng University of Santo Tomas sa pagpopromote ng pagmamahal sa bayan ng mga Tomasino? As part of the university's vision and mission, and that is the instilling Tomasian values in the Tomasian student body. And in the vision mission, it states that students are expected to live out with the Catholic values and teachings, at the same time with a nationalistic and heroic personality. From there, I believe that it is really an obligation of the university to let the students realize that they have a certain role in the society to fulfill, and that is to be responsible citizens and to be law-abiding people. Because at the end of the day, after finish our course into this university, as we leave the portals of this institution, we have to show to the rest of the Philippines or to the rest of the world what Filipinos can offer, what is to be a responsible citizen, and how can we contribute to the economic and political progress of the country. It's more of being an initiative na dapat initiative ng university na gawing parte ng value formation ng bawat Tomasino na mahal nila yung bayan nila. Kasi let's take the university being an institution na may influensya, na may kakayahang mag-instill ng values sa mga Tomasino, dapat niyang i-consider na obligasyon siya kasi parte siya ng progresong nais makamit ng bansa as one. So tayo mga Tomasino, in return, dapat ay matutunan natin na ang pagmamahal sa bansa ay nag-start sa sarili. Siguro, pag sinabi natin obligasyon, mabigat na salita yung mabigat na para sabihin. Siguro, sabihin natin na parang ito isang bahagi o bahagi ng panuntunan sa isang paaralan tulad ng UST na bahagi sa mga mag-aaral yung kabutihang asal, yung pagmamahal sa bayan. Siguro, paano ito maituturo siguro sa kanya-kanyang mga topics na dinidiscuss natin sa klase. So, yung iba siguro tuwid na maituturo, yung iba naman hindi. Okay, ang importante dito is paano mahuhulma yung kamalayan ng bawat isa na maging mabuting Kristyano, paano maging mabuting mag-aaral, at makita ito sa pang-araw-araw nating gawain. Hindi naman kailangan maging matayog yung ambisyon na maging sikat o maging kilala, pero sa mga simpleng pamamaraan siguro maipapakita natin sa ibang tao sa yung kabutihang asal at yung pagiging makabayan. Okay? Paano halimbawa mga bagay na ginagawa nating ritual araw-araw, halimbawa pag sa watawat, paggalang sa watawat, siguro paggalang sa matatanda, paggalang sa mga nakatataas, sa mga simpleng bagay na nakikita natin sa araw-araw. Hindi naman kailangan maging malalim yung usapin. Importante dahan-dahan tayong magiging nahuhulma, maging mabuting tao, hindi naman ito isang biglang bagay na natutunan. So yun, sa tingin ko, kung ito ba yung obligasyon ng UST, hindi lang siguro ng UST, kahit sinong sigurong eskwelahan o anong klaseng institution, siguro mabuti ito pinararating, hindi lang sa mga mag-aaral, kundi sa bawat mamamayan, may pagmamahal sa ating bayan. UST, di ko talaga bilang pagiging nationalistic. Ako rin eh. Same. Ano na? First, ang university, sa pagkakaroon niya ng mga local student council at central student council, from there nagkaroon na ng demokratikong pamamaraan ang mga estudyante na they have that avenue to voice their concerns, their rights. From there, nagkakaroon na rin sila ng kung paano nga ba yung setup in reality. If we need something, then, or meron kaming rights na sa tingin namin na agreed kami or taken for granted, there we have our local student councils, our representatives na, teka lang, you have to represent us,
you have to be our voice, knowing that we elected you. Also, I think the way that the university creates its curriculum and its projects, I think napapakita doon na ang pagiging isang Tomasino hindi nalilimit sa kung ano ang course niya. So, through history, since time immemorial, we have already we have already created graduates which are lawyers, which are heroes, which are former presidents of the country. From there, mapapakita talaga natin na yung values na pinapakita ng pagiging isang Tomasino. Mga proyekto niya, katulad na lang ng Student Rights and Welfare, nagkakaroon din tayo ng commemoration ng martial law, and other historical events that played in the changing or the development of the country itself. Therefore, mapapakita natin na yung nationalism, parang parte na siya ng paghubog sa ating university. So, yeah. Ako naman, regarding the question, we have to look down dun sa foundation no word na nationalism, na we are a nation, and we should not forget na a nation is an imagined community. Therefore, nationalism is an imagined concept as well. Now, the goal of the university, or the must-be goal of the university, is to make concrete plans and to produce concrete projects na mapapatunayan natin na meron talagang nationalismo na pwedeng makamit sa Pilipinas at sa mga Pilipino. One important project na maisa-side ko as of now is yung celebration ng Buwan ng Wika. Kasi alam naman natin na ang wika at ang kultura ay magkaugnay. Na kapag malakas ang wika mo, magiging mayaman ang kultura mo, at mas mapapamahal ang mga taong nasasakupan mo sa bansa. Therefore, kapag meron kang, alam mo yun, so meron kang patriotism, nandiyan na yan, magkakasama na yan. So in the end, tuloy-tuloy yung progreso. And yung from the imagined concept, naging konkreto siya. Base sa tanong na yun, kung paano naging makabayan sila, hindi naman ako naging malay sa bagay na yun. Ginagawa ko lang to dahil ito yung nararapat, dapat, hindi dahil sa sinabi ng ibang tao. Nung kabataan ko, siguro dahil pinalaki na rin ako ng mga konserbatibo kong mga magulang, kung ano yung tamang pag-aaral, tamang pagsunod sa mga alituntunin. Siguro sa ganitong simple pamamaraan, makikita natin na pwede kang maging influensya o maibahagi yung pagbabago sa ibang tao. Hindi ko naman iisip na magkaroon ng magara at grandiosong para mga proyekto para iparating lang sa ibang tao. Ang importante ay maging payako, simple yung pamumuhay mo. Sa ganung pamamaraan, naipapahirwating mo sa kanila sa ibang tao. Na yung pagmamahal kung saan hindi naman kailangan maging sikat, pero maramdaman nila na ikaw ay Pilipino, na ikaw ay may nakikiisa kahit sa mga simpleng pamamaraan ng pakikilahok. Halimbawa, kung meron mga bagay na dapat salihan,